Okay guys, welcome back to our bootcamp. So in this lecture we'll discuss about the CSS colors or the color property. So in CSS colors are specified by using a predefined color name or with an RGB hex HSL RGB HSLA value. Okay, so dito, meron akong index.html file. So gagawa ako ng style element. Okay, para makapag-style tayo ng web page or yung document, ilalagay natin yung style natin inside sa style element, which is gumawa ko dito ng style. Okay, so sa loob ng style element, gagawa ako ng H1. Yung ginawa ko dito is nag-select ako ng H1 tsaka meron akong block dito, ginawang block. So si H1 naman dito is gagawin ko sa taas ng style. So halimbawa dito sa H1 is meron siyang hello world. Okay, hello world na content. So yung output niya pag i-preview natin, so makikita natin dito, ito yung output niya, yung naka-default na hello world, tapos meron siyang kulay na black text with hello world content. Ito yung default niya. So ngayon gagamit ako ng color property dito. So yung gagawin ko sa color, ito yung tinatawag natin na declaration. So ito yung property, tsaka dito naman yung value before sa semicolon. So gagawin ko dito, maglalagay ako ng red na value as value ni color property. Okay, save ko, tapos refresh. So ayun, naging kulay red yung value ng hello world na text. So ito yung value na tinatawag natin predefined. Okay, predefined name. Predefined color name kasi ito yung mga colors na meron na silang name, like kilala na natin sila, yung halimbawa yung red, green, or yung primary colors, secondary, tertiary ba. Okay, sila na yung mga colors na kilala natin. So tawag sa kanila is mga predefined color, yung mga color na may pangalan. Okay, so ito naman yung color with RGB. So color with RGB naman is gumagamit tayo ng function sa CSS. RGB. Ayan. So yung RGB is meron silang meaning isa. Yung R is meron meaning G and B. So R means para siya sa red, and G means para sa green, and B naman para sa blue. Itong tatlo is ang ibig sabihin nito is combination. Yung kulay na output nito is combination ng tatlong kulay, which is yung combination ng primary color natin na si R, si red, si green, tsaka si blue. Pag kinumbine natin yung tatlo, meron tayong kinalabasan na ibang kulay. Okay, halimbawa dito, combine ako ng red, and then dito naman, halimbawa, example, meron tayong 0 tsaka 0. Yung tatlong 0 naman sa loob ng parenthesis is mga values, indication na itong 0 is para kay red, ang itong 0 naman is para kay green, tsaka itong last ng 0 is para kay blue. Every value dito is meron silang indication, naka-indicate sila kung kanino silang value. Okay, kasi meron tayong tatlong values dito sa loob ng parenthesis, tsaka meron din tayong tatlong kulay inside sa function na RGB. Ayun. So yung ginawa ko, nag-combine ako, naglagay ako ng value para ng 0 para kay red, 0 naman para kay green, and 0 naman para kay blue. So yung output niya is ganito. Ito yung kulay na kinalabasan, which is black. Itong kulay na to is black, which is wala tayong pinaghalong kulay, so it means nothing. So black yung vision natin. So pag naglagay naman ako dito ng 255, tsaka dito is 255, tsaka 255. Kung makikita natin dito, nawala yung text, di ba? Pero hindi yan siya nawala. Naging white lang yung kulay niya. Kung pasin niyo dito, sinilip yung content, naging white siya, naging highlight siya. Okay? So hindi siya nawala, nag-blend lang siya sa background natin, which is white. So ang gagawin ko dito is i-change ko yung background ng body natin. So gagawin kong background, gagawin kong black. Ayan. So ayun, ito yung kulay na RGB. So yung combination naman nito, yung RGB is nagre-range siya from 0 to 255. Ito yung pinaka maximum, yung 0 naman is yung pinaka minimum. Okay, so yung combination niya is range from 0 to 255. So sa red portion is pwede tayo maglagay ng values from 0 to 255, same sa green and same din sa blue. Halimbawa, maglalagay tayo dito ng value na 50 para sa red, 50 para sa blue, green, tsaka 50 rin sa blue. Ayan. So 50 sila lahat. So pag kinumbine natin yung 50, meron tayong kulay na
parang gray. Okay? So kasi same sila ng kulay. So halimbawa naman gagawa tayo ng kulay red. So paano yung color red para sa RGB? So ang gagawin ko dito kasi red yung i-enhance ko na color. So i-maximize ko siya. So lalagay ko siya ng value na 255 and then para sa green naman is 0 and then para sa blue is 0. So yun, yung mangyayari is si 255 yung mangingibabaw na kulay. So si green and blue is parang wala siya, hindi sila nag-exist. So yung output is red na kulay. So pag green naman, ito yung so gagawin natin 0 yung sa red, sa green naman is i-maximize natin which is 255. Pag 0 siya, so walang green. Pag 255, so yan, maximize yung green. Yung naghalo tayo ng kulay pero wala sa red, wala sa blue, and then meron tayong green. So which is, ito yung output niya, green. And then same din para sa blue. Ayan. Pag sa blue naman, maximize natin yung blue. Ito yung output. Naging blue yung kulay ng text. So pag i-maximize natin sila lahat, 255 tsaka 255. Ayan. So ang output nito, pag naghalo tayo ng red, green tsaka blue, meron tayong kinalabasan na kulay puti, which is yan yung ano niya. Yan talaga yung output niya. Pag kinumbine natin yung pinaghalo natin yung kulay na red, green and blue. So ito yung kulay na naka-define siya, no, through RGB. Yung tawag dito is function. So pwede tayo gumamit ng function kapag wala na tayong naisipang kulay, naging kulay like red, green, and blue. So ito yung pwede natin gamitin. So RGB function. So yan yung RGB function. So next naman is kung pansin nyo dito sa background ng body, meron akong lagay na code, no, which is #000. Ayun. So yung #00, kung explain ko lang sa inyo, yung halimbawa ng #00. So yung #00, kung pansin nyo dito, meron tayong tatlong 0. Okay. Tatlong 0 dito, tapos meron siyang hashtag. Yung tawag naman dito is yung hex code. Okay, tinatawag siyang hex code kasi dapat combination to ng 6 na characters, no? Hex so yung kaya siya tinawag na hex code kasi dapat combination to ng 6 na character. Pero yung ginawa ko dito is 3 lang. So yung gagawin ko, magdadagdag ako ng 3 pa. So naging 6 na sila. So yung code ko is naging 6 na may hashtag. So yun yung syntax niya. So para tapos ang output nito is ano naman, yung kulay niya is black. So which mean ito yung nilagay natin sa body. So, halimbawa lalagay tayo, tanggalin natin to. Okay, instead na dyan sa body, ilagay natin dito sa H1 yung color black. Ayan, 6 na 0 which ayan. Yung 6 na 0 is ito yung output niya which is black. Yung 6 na 0, meron din siya meron din siyang combination. Combination din to ng tatlong kulay which is yung dalawang number dito or letra, yung dalawang characters dito. Ito yung para sa red. Ito yung para sa red. Ito naman yung para sa green. Tsaka ito naman yung para sa blue. Okay, pag kinumbine natin yan, halimbawa dito, nag-combine ako hindi ako nag-combine ng red, wala akong nilagay sa blue, wala akong nilagay sa green, which is 0 sila tatlo. So yung kinalabasan niya is naging yung black yung kulay ng text ng H1, yung sinelect natin na element. So black yung color niya. Okay, so pag maximize ako dito, lalagay ko dito para sa red. Halimbawa gusto ko ng color na kulay na red. So lalagay ko dito dalawang F. Okay, dalawang F. Okay, so yung dalawang F. So yung range naman, yung value naman niya, yung combination naman ng hex code is from 0 to 9 and then pag 9 na, mag-i-start ka sa A to F naman. Yung pinaka-maximize niya, maximum niya is yung F na letra. So ganito yung combination niya. Okay, magko-comment tayo dito. Comment, yung combination is 0 to 9. 0 to 9. Tapos A to F. Ayan yung combination niya. Okay. Yung combination niya is 0 to 9. Okay. And then A to F. Pagkatapos ng 9, meron tayong F. Ayan. So, yung A to F naman. So, hanggang F lang talaga yung value niya dito. So, pag kinumbine natin sila, nagko-combine tayo ng mga characters from 0 to 9, tsaka A to F. So, halimbawa gusto natin ng kulay na red. So, maximize na tong yung red. So, itong dalawang character na ito is para sa red. So, kaya nilagay ko dito yung maximize na value ng letter F, which is siya yung pinakahuli. So, yun siya yung pinakataas sa value. So, F is F in F. So, maximize din yung F. Pag gusto ko naman ng kulay na green. So,
gagawin ko dito sa red is gagawin ko siyang 0. Yung ito naman is para sa color na green. Same lang din sa color na RGB. Itong dalawang value sa gitna, dalawang letra sa gitna is para sa green. So pag i-maximize ko to, meron tayong output na green. Okay, so kanina red, yung ngayon naman is kulay green. So pag gusto naman natin i-maximize yung sa blue, so itong panghuling value, yung dalawang letra sa panghuli, ito yung para sa blue. Bali itong dalawa is para sa red, ito naman para sa green, tsaka ito para sa blue. Ayun. So pag minaximize natin yung lahat, halimbawa sa red is dalawang F, sa green naman dalawang F, tsaka sa blue dalawang F. So meron tayong kinalabasan na puti. So hindi siya nawala, kundi nag-blend lang siya. Nag-blend lang yung kulay niya sa background, which is puti yung background. Okay, so yung gagawin natin, try natin gawing black yung background ng body. Ayan. So ayan. So ang kulay niya is naging puti kasi pinaghalo natin yung maximize na red, pure na blue, green, tsaka pure na blue. So pinaghalo natin yung pure na tatlong kulay is meron tayong output na white. Ayan. So yun yung hex na kulay. So halimbawa naman pag nag-combine tayo ng dalawang color, like for example nag-combine tayo ng red tsaka green. So pag nag-combine tayo ng red tsaka green, so lalagay tayo natin dito pure na red, okay, dalawang F para sa red, tapos green naman dalawang F para sa pure na red, green, tsaka blue is wala, hindi natin i-include yung blue. So dito naman sa code na to is nag-combine tayo ng dalawang color, kulay, which is para sa red is naka-maximize yung red, which is pure red, and then ito naman is pure green. So pag kinumbine natin yung dalawa, okay, pinaghalo natin yan, meron tayong kulay na dilaw. Yan, meron tayong color yellow. Okay, pag kinumbine naman natin yung red tsaka blue, so sa green is 0 0, tapos F sa blue, meron tayong tinatawag na magenta na kulay. And then pag kinumbine naman natin yung green tsaka blue, okay, 0 para sa red, green, maximize, tsaka blue. Pag kinumbine natin yung green tsaka blue, meron tayong cyan na color, yung parang blue, light blue, sky blue. Ayan. And then pag kinumbine natin yung blue tsaka red, okay, blue tsaka red, green tsaka blue. First kinumbine natin yung red tsaka green, red tsaka blue, tsaka green tsaka blue. Green tsaka blue. Ayun na pala yung last, green tsaka blue. Yung magenta. Meron tayong yellow. Okay. Yung primary color na to is red, green, blue. Tapos yung sa secondary naman meron tayong kulay na yellow, magenta tsaka cyan. Okay, so yan yung sa hex. Okay, yung another function naman is, yung another color naman is yung RGBA. Okay, RGBA is ganito yan. Same lang din sa RGB function, pero meron siyang A. Okay, itong R is para sa red, itong G is para sa green, and itong B naman is para sa blue. So RGB pa rin, tatlong kulay. And then yung A naman is para sa alpha. Yung alpha naman dito is yung rule niya is yung opacity, kung gaano ba ka klaro yung kulay, yung transparency niya. Okay, so halimbawa dito yung color niya is red. Okay, so 255, tapos yung sa green is 0, tapos sa blue naman is 0, and then yung sa opacity naman lagay natin 1. So 1. So yung 1 is pwede natin i-set na yung maximum niya. Maximum niya is 1. Pwede yung maximum niya is 1, and then pwede din by percentage, no? 0 to 100%. And then 0 to 1 naman yung sa integer, yung sa number, real number. Okay, so 255 dito, which is red, pure red. Tapos yung opacity niya is klaro, so 1. So nilagay ko is 1. So meron tayong kulay na red. Pero pag nilagay ko dito
yung opacity niya is 0.5. So kalahati lang yung kalahati lang yung kaklaro niya. So meron siyang transparency na. So transparent na yung output niya. Kung pansin niyo dito, nag-dim yung color ng red kasi sa background natin is black, tapos nag-blend siya sa opacity sa red na may transparency, nag-blend sila, so naging dim yung color ng yung kulay ng red, naging dim siya. So halimbawa lagi dito is 0.1 yung transparency niya. Ayun, so nagiging medyo malabo na yung kulay kasi kasi nang dahil dito sa alpha or sa opacity niya. Yung opacity niya is net natin niya 0.1 lang. Okay, pwede din halimbawa 50%. 50%, and then pwede naman din 100%. Yung 100% is klaro talaga, clear talaga yung kulay. And then pag 0%, so ayun, di natin siya makikita. So wala na yung kulay. Pero nandun pa rin yung text, pero wala talaga siyang kulay. Naging hindi klaro yung kulay niya. Yung red is very na-dissolve yung kulay na red.